my beloved Boss Mike Severa. Araw po sa ating lahat, meron po tayong nasagap na impormasyon na kung saan kagabi nagkaroon po ng meeting ang Iglesia ni Cristo. Totoo kaya ito o hindi? So ito po ang mga detalye. Kagabi daw, o noong mga nakaraang araw, nagpatawag daw po ng meeting. Sino? Kaya po, marami po ngayon ang nagtitimbre. At syempre, isa na po ako sa mga natimbrihan na magkakaroon daw po ng malawakang kilos protesta ang Iglesia ni Cristo sa loob ng 3 araw para ipanawagan ang pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Ang target daw po is November 15 to 17. Hindi lang natin alam kung may kaugnayan din ito sa mga binabalak na malawakang kilos protesta di umano na nakaschedule November 30, 2025 na taon po sa Bonifacio Day. Mabuti na lang may mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtitimbri sa ganitong klasing mga plano. Eto na ngayon mga kababayan ko. Kapwa Iglesia ni Cristo ang naglilik ng mga ganitong impormasyon kasi. Oo, kita nyo. Kapwa nila, Iglesia ni Cristo yung nagbibigay ng impormasyon daw, sabi ni Munting Tinig, siya pinaplano nila. Yung pala. Kaya pala umalingasaw bigla. Diba? So, nanggagaling yung impormasyon sa kanila mismo, sa loob mismo ng kanilang relihiyon o organisasyon. Kita nyo, maaaring nasa loob, kasama sa meeting mismo, etong plano. Tuloy. Ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng kanilang panawagan. At sa ganitong klasing mga plano na pababain, may kaugnayan din ito sa mga binabalak na malawakang kilos protesta di umano na nakaschedule November 30, 2025 na taon po sa Bonifacio Day. Nako. Mabuti na lang may mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtitimbri sa ganitong klasing mga plano na pababain ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng kanilang panawagan. Ang tanong ko lang, akala ko ba hindi nakikialam ang Iglesia ni Cristo sa usapin ng politika? Oo nga. Pero bakit ngayon nagkakandarapa sila? True. At membro pa rin nila mismo ang nagbubuko ng kanilang mga plano. Tama. Sa bagay, mabuko man o hindi, wala naman tayong pakialam. Ako sa totoo lang, karapatan nyo yan eh. Oo nga. Pero, kaduda-duda, na para bang atat na atat ang Iglesia ni Cristo sa tago lamang o sa tahimik na pamamaraan na pababain ng Pangulo. Para sino ang iluklok? Si Sara Duterte na walang kwenta, na walang alam, na puro paninira lamang sa bayan ang kanilang ginagawa. Abay, kung totoo itong mga information na kumakalat at nakarating sa atin, ano ang interes ng Iglesia ni Cristo? Bakit gusto nilang pababain ang Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto? Meron ba silang na itutumbok na gustong paupuin? Sa bagay, sabi ng ating mahal na Pangulo, pwede kayong magkilos protesta, pero wag lamang po magkaroon ng kaguluhan, ng mga panununog o kung ano-ano mang mga hindi na magaganda para magkaroon po ang pangil ang batas. Na pwede kayong kasuhan ng rebellion o ng sedisyon pag hindi kayo tagumpay dahil ulang-una, politika po ang punto. Okay. So ito po gusto ko lamang pong ipaabot sa inyo yung narinig po natin o di kaya yung mga nakakarating sa atin na mga information sa pamamagitan din syempre nagbabasa din tayo, di ba? So may malawakang kilos protesta once again ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa loob po ng 3 araw. Ngayong Nobyembre po yan na ang kanilang target ay ang ipanawagan ang pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Ayon po sa ating impormasyon,
na nakuha nung mga nakaraang araw. Nagkaroon na po sila ng mga meeting, kaya nga po tinitimbre lang po nila. Oh, kita nyo, tinitimbre daw ng kapwa nila, ano? So mga kababayan, tama nga na talagang meron din pong ayaw na mga kapanalig ng Iglesia ni Cristo, membro, tulad ni Leonora Brown, ano, nila Katunying, ano, na sumasalungat sa mga nais na magpabagsak ng gobyerno. Kaya mga kababayan ko, manatili pa rin tayong maging alerto at mapanuri sa lahat ng pagkakataong ibabalita naman ng mga galit at talagang uhaw na sa kanilang kapangyarihan para makapagnakaw ng kwarta ng bayan. Yan, mga kababayan ko, di ba? Yun lang naman yan, mga kababayan, wala nang iba. So ngayon, mga kababayan ko, sino ang ipapalit? Yung po bang mga kababayan eto yan yung Para magnanakaw. Para magnanakaw. Para magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Nakita nyo yung dami ng tao na pumupunta ng mga rally na pinananawagan na Sara magnanakaw. Sa mga nagrarally, nagmamarcha dyan sa Minjola, sa EDSA, at sa Liwasang Bonifacio, patungong Luneta. Ano ang panawagan nila, mga kababayan ko? Panagutin si Sara Duterte. Baka hindi nyo lang naiisip sa mga nagbabalak, ano? Lalong-lalo na dito kay Lolo Chavit, at kung sino pa yung kanyang mga na kukumbinsi. Tulad nito nga, mga ilang membro ng Iglesia ni Cristo na siya daw, mga kababayan, na pumapagayag at sumasang-ayon sa nais ni Lolo Chavit at ni Sara Duterte. Baka lang hindi nyo naiisip, kaya gusto kong ipaalala sa inyo. Kung ganyan ang mangyayari sa nais ninyo, na kayo ay magsasagawa ng malawakan na pagtitipon para manawagan na pababain si Manong Bongbong, handa ba kayo na makipagbardagulan, makipagsagupa sa marami ring mga tao na kailanman ayaw na ayaw nila na may mamuno na isang luka-luka? Hindi ho makakabuti yang nais ninyo na sinasabi nyo'y maayos na pagtitipon, tapos ang panawagan, BBM resign, mga kababayan, marami ho ang pupunta sa EDSA kung saan man nandoon kayo para ho tapatan kung ano yung dami nyo. Tandaan nyo, hindi pa ho ako nananawagan. Hindi pa ako nananawagan na ang lahat ng mga loyalista at mga kakamping dilawan na ngayon ay sanib pwersa, maghawak kamay, kapit bisig, tapatan ang dapat tapatan, ano mangyayari? Tayo-tayong mga Pilipino ang magkakaaway-away at magkakagulo-gulo. Papayag ba kayo nun? Sipin yung maigi yan. Sipin yung maigi yan. Diba, mga kababayan ko kayo? Papayag po ba kayo ng ganon? Sigurado, mga kababayan. Yung mga hindi nag-like dito, sabi ni Jojo Chavez. Yung mga natutuwa lang. INC ko, sabi rito. INC ko, sabi ni Emma Ordonez. INC ko, never ko, sasama. Diba? Yan mga kababayan Sama ako dyan, sabi ni Diba? Tulad niyan, si Jax Demolay, na dilawan ito Pero,
nagkakaisa tayo sa isang hangarin. Dumarating man yung punto na hindi tayo nagkakasundo sa ibang mga usapin na mga pampolitika, dumarating yung pagkakataon na iisa yung hangarin natin eh. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kaysa halili nyo, ipalit nyo itong tulad ni Sarah, mga kababayan ko, hintayin nyo na lang ang pagkatapos ng termino ni Manong Bongbong. Tama ba? At mga kababayan ko, yaan, bago kayo manawagan ng kung ano-ano, tapat nyo muna kay Attorney Claire Castro etong gusto nyong ipalit na mamuno sa bansang ito. Dahil mga kababayan ko, tandaan nyo, ang pagiging presidente, kailangan may talino. Yung tatay nga niya, umaming inutil eh. Eto na lang mga kababayan, hindi na kailangang amiting may sira ang ulo eh. Halatang halata nyo na may sira, ano? Mga kababayan ko, alam nyo, gustong-gusto ko pang magpatuloy ng ating live. Kaya lang, inabot na ho tayo. Magpa-part 2 na lang tayo mamaya. Dito naman, sa Duterte versus Duterte. Itutuloy po natin yan mga kababayan. So paano? Hanggang dito na lang. Kita-kita po tayo. Bago mananghalian. Ako ang magiging, magpapasaya ng tanghalian nyo mamaya. Huwag sana kayong magsawa. Tawagin nyo na. Si Lolo, si Lola, si Ante, si Tito, si Kuya, si Ate, si Nanay, si Tatay, sama-sama tayo mamaya na talakayin yung Duterte versus Duterte. Sara Duterte versus Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Sevilla.